Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Nagpatuloy ang dalawang ito sa kanilang paglalakbay sa loob ng dungeon hanggang sa napunta sila sa harapan ng isang matayog na pintuan. Nararamdaman ni Teresa na ang bilang ng magic pova na lumalabas mula sa pintuang iyon ay hindi kapanipaniwala sa punto na nakakatakot na ito, ngunit sa kabila na ito ay sinabihan siya ni Jinhyuk na hindi na ito kinakailangang matakot dahil sinabi na sa kanya na ito na ang kanilang kakalabanin ay napakalakas. Sumasang-ayon lamang dito si Teresa, ngunit nag-aalala ito na baka madali silang matalo. Sa kabila na ito ay sinabihan siya ni Jinhyuk na hindi palaging ang malakas ang nananalo sa isang laban kaya naman tinanong siya ni Teresa kung may taglay itong plano sa kanyang ngayon. Kampanting sumagot si Jinhyuk na mayroon itong iisa lamang na maaaring gawin kaya sabay sa pagbubukas ng matayog na pintuan ay pinaalalahanan niya si Teresa na kahit anong mangyari sa loob ay kinakailangan itong pagkatiwalaan siya nang hindi pinag-iisipan ito at hayaan na siya lamang ang gumawa. Sa unti-unting pagbukas ng pintuan ay nagsimula nilang masilayan ang isang malawak na silid kung saan nasa gitna ang isang trono na pinalilibutan ng mga nilalang na nakasuot ng mahabang balabal. Nagkaroon ng matinding katahimikan doon habang ang nilalang na nasa trono ay nagsimulang lumingon at tiningnan sa kanyang ibaba si Jinhyuk at Teresa. Sa mga nilalang na nasa itaas ay kabilang dito si Baileys na dumukot sa lahat ng miyembro ng attack force at dinala doon para maging mga bihag at akitin ang dalawang iyon papunta sa silid. Hindi kinakabahan si Jinhyuk na naglalakad papunta sa kinaroroonan ng pinuno ng mga ito habang sinabihan sila na mukhang sa wakas ay nakarating na ang mga ito. Bumalik sa kanyang pagkaupo ang nilalang na iyon at tiningnan silang dalawa. Ang babaeng ito ang tinatawag na progenitor na si Alice von Atheraxia na isang vampira. Medyo naiinis na nakatingin ang babaeng ito sa kanila habang sinabi na naiinis ito dahil masyado na siyang napapagod na maghintay para sa kanilang dalawa. Diretsyong nagtanong si Jinhyuk sa babaeng ito kung ayos lang ba ang ibang mga dinukot nila. Dahil dito ay pinitik ni Alice para palabis ang mga bihag habang sinabi kay Jinhyuk na tingnan ang sitwasyon ng mga ito para sa kanyang sarili. Sa pagpitik ni Alice ng kanyang daliri ay ginamit niya ang Dimensional Severance na skill na ito na dinala ang lahat ng mga bihag sa tabi ni Jinhyuk. Ang mga bihag na ito ay nakagapo habang nakapiring ang kanilang mga mata at hindi na pumapalag. Ginamit ni Jinhyuk ang kanyang Eye of Truth para tingnan kung tunay bang mga kasamahan nila ang dinala ng vampira sa kanila. Nakita ni Jinhyuk na ang isa sa mga nakapiring at nakabusal ang bibig ay si Park Hojin. Nagsimulang mapaisip si Jinhyuk kung ang siraulong ito ang gumising sa mga guardian at gumulo sa kanyang plano. Pagkatapos ipakita ang mga bihag ay nagsimulang ipaliwanag ni Alice sa kanila na ang dahilan kung bakit niya inimbitahan ang lalaking iyon para magtungo sa kanyang kinaroroonan ay dahil sa kanyang taglay na amoy. Nagtaka si Jinhyuk kung anong ibig sabihin ng vampira hanggang sa ipinaliwanag ni Alice sa kanya na ang amoy na ito ay napakatamis at hindi makukumpara sa kahit anumang amoy niya noon. Umupo ito ng maayos at hinarap ngayon sila ng may interes. Ipinaalam ni Alice na ang amoy ng dugo ni Jinhyuk ay masyadong kaakit-akit at nakakaramdam siya ng matinding pagkatuwa mula pa lang sa amoy na ito, hindi kagaya ng mga ordinaryong tao. Ngunit hindi ito ang pagtataka ni Jinhyuk dito at hindi makapaniwala sa sinasabi ng babaeng ito ng bigla-bigla dahil hindi pa ito nangyari noon sa kanya sa loob ng kanyang paglalaro ng Tower of Trials. Sa kanyang reaksyon na ito ay napansin ito agad ni Alice na sinabi na mukhang masyadong naguguluhan ang lalaking ito. Ipinaliwanag lamang sa kanya ni Jinhyuk na wala naman sigurong hindi mangangamba para sa kanilang sariling buhay kung isang ibang pera ay sinubukang puntiryahin sila para sa kanilang dugo. Sa kabila ng pag-aalalang ito ay ipinaliwanag sa kanya ni Alice na hindi na ito kinakailangang mag-alala dahil gusto na ito ang patagilan ang mga bagay na gusto niya at masarap para sa kanya. Dagdag pa ni Alice na hahayaan niyang mabuhay si Jinhyuk ng 6 na taon sa pinakamababa kaya naman hindi na ito kinakailangang matakot.
Nagsimulang maintindihan ni Jin Hyuk na nais ng babaeng ito na panatilihin sa kanyang tabi sa kanyang buong buhay na parang isang pakete ng juice na maaari na itong inumin kung gugustuhin niya. Sa halip na ito ay nagpasalamat si Jin Hyuk sa kanyang kabaitan, ngunit hindi na ito plano na mabuhay bilang isang mataas na kalidad na pananghalian lamang para sa kanya. Mukhang hindi natuwa si Alice sa pagsabi na ito dahil pagkabitaw pa lang ni Jin Hyuk ng kanyang mga salita ay nagpakawala ng isang mabilis na pag-atake si Alice na dumaan lamang sa pisngi ni Jin Hyuk. Kahit na hindi masyadong malakas ang kapangyarihan na taglayin na ito ay sapat pa rin ito para gumawa ng marka sa sahig at hindi na iwasan ni Jin Hyuk. Pinagsabihan siya ni Alice na hindi na ito gusto ang marinig ang kanyang opinyon sa kanyang sinasabi at ipinaliwanag na wala itong pagpipilian pagdating sa bagay na iyon kung saan kinakailangan lamang na ito na sumunod. Sa ginawang ito ni Alice ay agad na nag-alala si Teresa para sa kanya at tinanong kung ayos lang ba ito. Kalmadong sumagot si Jin Hyuk at sinabi na ayos lamang ito habang lumuhod sa harapan ni Alice. Napasabi na lamang ito at ngumiti na mukhang masyadong mabagsik ang babaeng ito, ngunit hindi nangangahulugan ang kanyang mga sinabi na tumatanggi siya sa kanya ng tuluyan at hindi ito magbibigay ng kahit ano sa kanya. Nagpatuloy na lumuhod si Jin Hyuk sa harapan ni Teresa habang sinabi na bibigyan niya ito ng isang bagay na mas matamis pa kaysa sa kanyang dugo. Ngunit hindi nakita ni Teresa ang ginagawa ni Jin Hyuk na pagluhod kaya naman nagtaka ito at tinanong kung ano ang kanyang pinaplano. Mukhang sa sinasabi ni Jin Hyuk ay nakuha ang pansin ng vampira at nais malaman kung ano ito na maaari niyang ialok sa kanya na mas matamis kaysa sa kanyang dugo. Ipinaalam na lamang na ito na ang kanyang sinasabi ay masyadong walang kwenta dahil walang mas important sa kanilang mga vampira kaysa sa masarap na dugo. Kahit na ano pa raw ang ialok sa kanya ni Jin Hyuk ay hindi magbabago ang kanyang isipan at lalamunan pa rin si Jin Hyuk ng unti-unti. Ngumiti pabalik si Jin Hyuk at tinanong ang babaeng ito kung sigurado ba ito sa kanyang sinasabi kahit na ang kanyang ialok ay ang kanyang sariling kalayaan. Nagulantang at natulala panandalian si Alice sa sinabi ni Jin Hyuk at nakuha ang kanyang pansin dito habang ang kanyang mga alagad ay nagsimulang magalit at ihanda ang kanilang mga armas na itinutok nila kay Jin Hyuk dahil hindi kapanipaniwala ang kanyang iniaasta sa harapan ng kanilang pinuno. Hindi sila makapaniwala na sinasabi nila ang ganoong bagay sa kanilang pinuno na nakakulong sa lugar na iyon sa loob ng napakatagal na panahon. Ipinangako nila na pupunitan si Jin Hyuk sa kanyang kalapastangan, ngunit bago pa sumugod ang mga vampira ni Alice ay itinaas niya ang kanyang palad at pinahinto ang kanilang pagwawala. Tumayo na lamang ito at galit na tiningnan si Jin Hyuk habang sinabihan ito na kinakailangan niyang pangatawanan ang kanyang sinasabi ngayon at ipakita sa kanya na may kakayahan ito na gawin ang kanyang alok. Habang patuloy na nakaluhod ay sinabi ni Jin Hyuk sa kanya na kung hindi niya kaya ang pangatawanan ang kanyang sinasabi ay hindi na ito nagtungo doon noong una pa lang para kaharipan pa ang isang nakakatakot na nilalang na katulad na ito. Dahil sa mga sinasabi ni Jin Hyuk ay inutusan siya ni Alice na pangatawanan ang kanyang sinasabi at huwag lamang panatilihing mga salita ito. Nilabas ni Jin Hyuk ang isang maskara habang ipinaalam na ang kanyang pangalan ay Kang Jin Hyuk. Sinusuot niya ang maskara at ipinaliwanag na bilang ang kinatawan ng demonic human na nasa loob ng Tower of Trials ay tutulungan niya si Alice na makawala mula sa lugar na iyon at makuha na ito ang kanyang kalayaan. Ipinaliwanag na ang mga demonic human ay mga nilalang na tinanggihan ang kanilang pagiging tao para lamang makakuha ng terya ng paghihiganti o para sa katuparan ng kanilang mga sariling paniniwala. Sinasakripisyo nila ang kanilang pagkatao para lamang makamit ang anumang ninanais nila. Ang mga demonic human ay hinaharangan ang mga player mula sa pag-akyat ng Tower of Trials at palaging hinahadlangan ang kanilang paglusong. May mga pagkakataon din kung saan nakikipag-isa ang mga demonic human at nakikipagtulungan sa mga halimaw ng mga dungeon. Nakuha ang pansin ni Alice sa ipinapaliwanag ni Jin Hyuk at sinabi na narinig niya ang tungkol sa katulad nilang mga tao, ngunit natitiyak ba ito na isa siya sa mga iyon? Nakikipagharap si Jin Hyuk na nakikipag-usap at sinabi na nagawa na ito ang makausap ang templo na nasa 27 na floor tungkol sa impormasyon kung bakit siya naruroon.
Maliban pa rito, sinabi sa kanya kung papaano niya linlanggan ang barrier na ikinukulong si Alice para mabigyan ng pagkakataon na makatakas ito. Iyon lamang ang impormasyong kanyang mga natanggap sa mga binabanggit ni Jin Hyuk kay Alice ay nagsimulang magtaka si Teresa na nasa kanyang likuran na hindi maintindihan kung papaano gumagana ang sitwasyong ginagawa ni Jin Hyuk at bakit ito biglang nagkukunwari na isang demonic human ng biglaan. Nakita rin na ito ang mga alagad ni Alice na medyo natatarantang nagpapatuloy na nag-uusap kaya naman nagtaka ito kung ano ang templong binanggit ni Jin Hyuk para matakot at mabigla ng sobra ang mga ito. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa at dahil sa alam ni Jin Hyuk ang tungkol sa templo ay naiintindihan ni Alice na mukhang hindi lamang mga simpleng panlilinlang ang sinasabi na ito sa kanya. Muling yumuko si Jin Hyuk habang tinanong ang vampira kung pagkakatiwalaan ba niya ito sa pagkakataong iyon kung saan sinagot agad siya ni Alice ng isang simpleng hindi. Mula sa sahig ay lumabas ang napakaraming dugo habang sinabi ni Jin Hyuk na wala itong pakialam kahit na isa itong demonic human o hindi dahil hindi na ito pinapaniwalaan ang sinuman na nagsasabi sa kanya na maaari nilang solusyunan ang isang bagay na matagal nang hindi natapos sa loob ng napakatagal na panahon. Maliban pa rito ay masyadong magaling sa kanyang pagsasalita si Jin Hyuk kaya naman may mga pag-aalala pa rin ito tungkol sa kanyang alok at hindi siya pinagkakatiwalaan ni Alice. Sa kanyang itaas ay bumuo ng napakaraming pulang sibat mula sa ginagamit niyang skill na tinatawag na Blood Spears. Nagsasayangan na lamang si Alice dahil nagtataglay si Jin Hyuk ng napakatamis na amoy ng dugo na inaasam naman niya na matikman, ngunit mukhang kinakailangan niyang patayin ang lalaking iyon. Pinakawalan niya ang napakaraming sibat na agad na nagtungo sa kinaroroonan ni Jin Hyuk. Napuno ang buong silid ng mga nagwawalang sibat na papunta sa kanilang target. Nang makita ni Teresa ang mga paparating na mga sibat ay hindi na ito nagdalawang isip para tulungan si Jin Hyuk at nagpakita sa kanyang harapan na seryosong gustong salagin ang lahat ng mga ito. Ginamit niya ang kanyang level 5 skill na Sacred Reinforcement. Sa kanyang itaas ay bumuo ng isang malaking cross habang pinalibutan ngayon silang dalawa ni Jin Hyuk ng isang malawak na barrier. Nabibitak ang sahig na pinaggagamitan niya ng skill habang matatag na itong itinanam ang kanyang paa sa sahig. Dumating ang napakaraming sibat, ngunit hindi na ito magawang makalusot sa barrier ni Teresa. Nahinto na lamang sila sa labas habang pilit na ginagamit ni Teresa ang kanyang buong kapangyarihan para harangan ito at pinagsasabihan si Jin Hyuk na manatili lamang sa kanyang likuran. Pinilit ni Teresa na harangan ng napakaraming sibat at sinabi kay Jin Hyuk na susubukan na itong tumagal sa abot ng kanyang makakaya gamit ang kanyang taglay na Divine Pova. Alam niya na hindi siya maaaring magtagal laban sa napakaraming sibat na iyon. Dinagdagan pa niya ang itinatalaga na itong barrier at ginamit ang kanyang level 5 skill na Sacred Shield. Gamit ang kanyang panangga ay pinalakas pa niya ang kanyang harang at sinubukan pababalikan ang lahat ng mga sibat. Sa pagpapakahirap na ito ni Teresa ay natawa na lamang si Alice at sinabi na mukhang nahihirapan na agad siya at ginagamit ang lahat ng kanyang makakaya para lamang sa ganoong kapangyarihan niya. Inamoy ni Alice ang kanyang paligid at naramdaman ang kapangyarihang ginagamit sa kanya ni Teresa. Nandidiri na lamang ito sa kanyang naamoy at sinabi na pinamumuhian na ito ang Divine Pova dahil nasusuka siya dito. Para tapusin ang kanilang laban ay ginamit ni Alice ang kanyang Blood Explosion. Habang nakatayo sa harapan ng trono ay binuo na ito ang napakalaking bola ng dugo at enerhiya na inihanda na ito para pakawalan at ubusin silang lahat sa iyon. Si Teresa na nakita ang kapangyarihan ng vampira sa kanyang harapan ay nagsimulang mapaisip na lamang kung gaano katagal niya magagawang makipaglaban sa isang halimaw na katulad na ito. Sa kabila ng malakas na kalaban niya ay napangiti na lamang ito at alam niya na kinakailangan lamang niya na pagkatiwalaan si Jin Hyuk na nasa kanyang likuran, ngunit biglang sinaksak ito ni Jin Hyuk mula sa likuran. Ang kanyang punyal ay lumusot sa kanyang makapal na armor at nagtungo sa kabilang bahagi ng kanyang katawan. Ikinagulat na lamang ito at hindi maintindihan ang nangyari. Nanginginig si Teresa at naluluha dahil sa ginawa sa kanya ni Jin Hyuk habang lumilingon. Hindi ito makapaniwala sa pagtataksil na ginagawa sa kanya ng kanyang kasamahan,
ngunit wala na itong magawa dahil tuluyan na siyang nasaksak at natamba. Mula sa ginawang iyon ni Jin Hyuk ay nagsimulang magtaka si Alice kung anong nangyayari ngayon sa dalawang kalaban sana niya at bakit nagsasakitan ang dalawang ito. Hinayaan ni Jin Hyuk na mahulog ang katawan ni Teresa sa sahig habang nagkalat ang dugo na ito doon. Ipinaliwanag ni Jin Hyuk kay Alice na kung papatunayan niya na hindi lamang isang simpleng panlilin lang ang kanyang sinabi ay pagkatiwalaan ba siya ni Alice. Dahil sa ginawang iyon ni Jin Hyuk ay namangha si Alice at pinigilan ang kanyang pagbuo ng kanyang bola ng dugo. Hindi kapani-paniwala ang kanyang ginawang pagtataksil sa kanyang kasamahan na sinubukan siyang protektahan mula sa kanyang napakaraming pag-atake. Hinikayat niya si Jin Hyuk na patunayan pa ang kanyang sinasabi sa kanya at dagdagan ang katibayan na may kakayahan ito na palayain siya mula roon. Mula sa ginawang pagsaksak sa kanya ni Jin Hyuk ay hindi pa rin namamatay si Teresa na hinihila ang kanyang pantalon. Habang patuloy na nagdurugo ay hindi makapaniwala si Teresa dahil nagpasya silang dalawa ni Jin Hyuk na iligtas ang attack force ng magkasama at sinabi na ito sa kanya na may plano ito, pa rin ang kanyang pangako. Pimpit lamang siyang tinanong ni Teresa kung ito ba ang kanyang binanggit na plano sa kanya. Si Jin Hyuk na naruroon ay natahimik na lamang na tiningnan si Teresa sa sahig. Hindi ito nagpakita ng kahit anong awa at itinaas na lamang ang kanyang punyal muli para saksakin at tapusin ang buhay ni Teresa. Tiningnan lamang niya ang bangkay na ito sa sahig habang patuloy na pinatay at sinaksak. Pinigilan ni Alice na tumawa sa kanyang nakikita hanggang sa pinakawala na lamang ito at pinuri si Jin Hyuk dahil nakakamangha ang kanyang ginagawa para sa isang simpleng tao. Sa kanyang ginawa ay nagsimula ng maintindihan na mukhang nasa panig siya na ito kaya naman binigyan niya ito ng isang pagkakataon para magsalita ng kanyang sasabihin. Inilabas ni Jin Hyuk ang Braham's ring habang ipinaliwanag na para linlangan ang barrier na ikinukulong si Alice ay naghanda si Jin Hyuk ng isang 7-star spell. Dagdag pa niya na kung ikukulong niya ang kaluluwa ni Alice sa loob ng item na iyon ay maaari nilang panandali ang linlangan ang barrier para makaalis ito. Nagtaka si Alice kung anong ibig sabihin niyang ikulong ang kanyang kaluluwa dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na marinig ang tungkol sa bagay na iyon. Ang dahilan kung bakit pinanatili ni Jin Hyuk ang kanyang katayuan bilang isang level 1 player sa punto na sinukuan niya ang lahat ng experience na maaari niyang makuha mula sa pagsisimula ng Tower of Trials ay para magamit niya ang 7-star skill na Soul Transfer na maaari lamang gamitin kung siya ay nasa level 1. Inilapit ni Jin Hyuk ang kanyang palad sa sahig habang bumuo ng isang formation na nagsisimula mula sa maliit lamang hanggang sa kinumpirma ng system na ang kondisyon para gamitin ang skill ay nakumpleto ni Jin Hyuk kaya naman ipinagpatuloy ang paggamit ng 7-star skill na Soul Transfer. Mula sa kinatatayuan ni Jin Hyuk ay kumalat ang formation at bumuo ng isang malawak na bilog sa sahig. Ipinaalam sa kanyang system na maaari lamang niya na gamitin ang skill sa loob ng 365 na araw muli at maaari siyang magdala ng isang kaluluwa sa kanya. Makukumpleto lamang ang spell na ito kung matatanggap ni Jin Hyuk ang pagpayag ng gustong ikulong sa loob ng singsing. Habang nakatayo sa loob ng formation ay ipinaliwanag ni Jin Hyuk kay Alice na mawawala ng habang buhay ang magic circle na iyon pagkatapo na lumipas ang 1 minuto at gagana kaagad ang magic pagkatapo na ituong tanggapin ang kanyang alok kaya naman ang natitirang bagay na kinakailangan lamang niyang gawin ay ang tanggapin ang tamang sagot. Sa oportunidad na nasa harapan ni Alice ngayon ay natulala na lamang siya habang sinusubukang isipin kung ano ba ang kailangan niyang gawin ngayon. Ang kanyang mga alagad na nakikita ito ay hindi makapaniwala dahil hindi nila inaakala na maaaring magamit ang bagay na iyon sa ganoong paraan. Si Baileys na nakatayo doon at tiningnan ang nangyayari ay kinausap ni Alice gamit ang kanyang isipan. Sinabi ni Alice sa kanya na hindi niya kaya ang tuluyang pagkatiwalaan ang lalaking iyon at kung may gagawin itong kakaiba sa kanya ay dapat niya itong patayin agad at sirain ang magic circle na ginawa na ito. Agad na sumunod si Baileys sa utos ni Alice. Mula sa sagot na iyon ay napanatag ng kaunti ang loob ni Alice at bumaba mula sa kanyang trono ngayon na nilalagay niya ang panigurado niya para hindi siya mapasubo.
Ngunit kahit na ganito pa man ay nakakaramdam pa rin siya ng hindi kasiguraduhan para pumayag sa isang spell na hindi pa niya nakikita noon. Sa kabila na ito ay iniisip niya na matagal na siyang nakulong sa loob ng lugar na iyon at 1,000 taon na simula nang pinatalsik siya at ikinulong sa lugar na iyon. Nagsimula nang maintindihan na kung hindi ngayon at hindi niya tatanggapin ang alok ni Jin Hyuk ay baka hindi na ito magawang makatakas pa mula sa lugar na iyon. Sinimulan ni Alice na tumapak sa Magic Circle habang inilapat ang kanyang kamay at tinanong si Jin Hyuk sa huling pagkakataon kung maaari ba talaga niya siyang pagkatiwalaan. Tinanggap ni Jin Hyuk ang kamay ni Alice at sinabi na kung bibigyan lamang siya ng pagkakataon ay hindi niya siya hahayaan na pagsisihan ang kanyang gagawin at desisyon ngayon. Ginamit ni Jin Hyuk ang kanyang skill na communion para madaling makipag-usap kay Alice na nagkakaroon ngayon ng medyo magandang impresyon tungo sa kanya. Sa paglapit ng kanilang dalawang daliri ay nagsimulang banggitin ni Alice na sa pangalan niya ay tinatanggap niya ang paglilipat ng kanyang kaluluwa. Sa pagbibigay ngayon ng pagpayag ni Alice ay kumikinang ang Braham's ring habang sinabi sa kanya ng system na hihigupan ng singsing ang kaluluwa ng progenitor na si Alice. Nagsisimulang maging kaluluwa muli si Alice habang kalmado niya ang tinatanggap ang nangyayari ngayon. Hinayaan niya na mapunta ang kanyang kaluluwa sa singsing at pagkatapos ng ilang segundo ay natapos ang proseso. Habang nasa loob ng singsing ay napasabi na lamang ito na mukhang hindi yun kasing sama ng kanyang inaasahan. Hindi nakakasakal ang loob ng singsing at naramdaman ang hindi niya inaasahang pakiramdam ng pagiging comfortable. Pinulot ni Jin Hyuk ang singsing habang sinabi na nagiginhawaan itong ngayon dahil nagugustuhan ni Alice ang kanyang bagong tahanan. Nang marinig ito ay nagtaka na lamang si Alice kung ano ang tinutukoy na itong bagong tahanan. Sa parehong pagkakataon ay na-activate ang unique ability ni Teresa na tinatawag na Blessing of the Star. Gumalaw muli ang kanyang mga kamay hanggang sa ginamit niya ito para ibangon ang kanyang sarili. Sa likuran ni Jin Hyuk ay tumayo ng tuluyan si Teresa. Nararamdaman ni Jin Hyuk ang pagbabagong ito sa kanyang paligid at lumingon sa kanya habang natanggal ang kanyang maskara na gawa sa kahoy. Binati niya si Teresa sa kanyang muling pagbabalik. Ipinaliwanag na ang Blessing of the Star ay isang skill na hinahayaan si Teresa na muling mabuhay muli basta ang kamatayan na tinanggap na ito ay hindi nangyayari sa isang atake lamang. Maaari niya muli itong gamitin sa loob ng 24 na oras. Duguan si Teresa naglalakad habang hawak ang kanyang kabilang braso. Nanghihina pa rin ito mula sa kanyang pinsalang natanggap, ngunit may sapat itong lakas para ngumiti pabalik kay Jin Hyuk sa kabila ng ginawa na itong walang awang pagpatay sa kanyang kanina.